Attention mga Filipino senior citizen, ito na nga po ang mga tinatanggap na ID kung gusto nyo pong mag-apply sa 10,000 pesos cash gift bigay ng NCSC. Makinig mabuti para alam nyo ang mga ID kung ano-ano ang mga ito na dapat ipasa sa OSCA. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto na! Makinig mga Filipino senior citizen sapagkat atin pong i-discuss sa inyo isa-isa kung ano-ano nga ba ang mga ID na pwede ninyong isubmit para sa pag-apply sa OSCA nitong 10,000 pesos cash gift para sa ating mga lolo at lola. Mamaya-maya pag-iusapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, ito na pabalik tayo mga lolo at lola dahil nga po sa pwede na kayong mag-apply sa ngayon ng 10,000 pesos cash gift sa ilalim ng NCSC para sa mga mag-80 years old, 85, 90 or 95 years old simula January 1, 2025 pataas. Sa ngayon kasi po pwede na kayong mag-submit ng application sa OSCA. So mahalaga na malalaman ninyo na kung ano-ano po ang mga ID na tinatanggap kasi kailangan po ng dokumento gaya ng ID, kahit isa lang dito sa ating babanggitin mga ka-vlogs, pwede kayong makapag-apply ha. Mga 80, 85, 90 or 95 years old, makinig na mabuti. Narito, pakikinggan natin. So ito po yung mga tinatanggap na primary and secondary IDs kung kayo ay kukuha nga po mag-apply ng 10,000 cash gift ng NCSC. So una po ang Philippine Passport, Certificate of Late Registration of Birth, original po na inisyo po ng PSA, Senior Citizen ID na inisyo po ng OSCA, LTO, Driver's License, yung GSIS or SSS ID, PRC License, Philippine Postal ID, COMELEC Voters ID, kung wala pong Voters ID ng COMELEC kasi hindi na nagbibigay sa ngayon, yung certificate po, pwede yon. And then, kung wala naman kayo niyang mga primary IDs na yan, pwede pong secondary ID, gaya po ng National Commission on Indigenous People or NCIP certification para po sa mga IPs natin ng mga ka-vlogs. Then, National Commission on Muslim Filipinos or NCMF certification para sa ating mga ka-vlogs sa mga Moro, Certificate of Live Birth ng panganay na anak, Certificate of Marriage, pwede din po ang joint affidavit ng dalawang tao na lubos na nakakilala sa inyo. Then school or employment records, pati po certificate of membership mula sa retirement and pension insurance. Pwede po yon. So, para po sa mga nasa abroad na mga senior citizen, kasi kasama naman po kayo dito sa 10,000 pesos cash gift na Expanded Centenarian Act, maaari po kayong tawag nito, maaari po kayong mag-submit ng citizen retiration and reacquisition, then certificate and identification certificate, order of approval, oath of allegiance, the certificate of attestation mula sa Philippine Embassy or Philippine Consulate, tawag nito, General or DFA, then overseas voting card o affidavit, foreign driver's license, and a medical o health card. So, yun po yung mga pwede ninyong mga isubmit ha, mga Filipino senior citizen para po maka-apply at makakuha ng 10,000 pesos na cash gift bigay ng gobyerno sa ilalim po ng NCSC. So ayun mga Filipino senior citizen, malinaw naman po doon sa ating binasa kung ano-ano ang mga ID na yan o dokumento na kailangan po
ni OSCA or ni NCSC para kayo ay qualified na or ma-process sa inyong aplikasyon kung kayo ay kukuha ng 10,000 pesos cash gift kung kayo nga po ay tutungtong sa 80, 85, 90 or 95 years old simula January 1, 2025. Kung mapapansin ninyo kasi doon sa binasa natin, no, merong GSIS or SSSID. Baka tanungin ninyo na mga pensyonado ng SSS, PIVA or SSS na hindi naman kami kasali dyan. No, nagkakamali po kayo dahil kasama po lahat, may pensyon o wala, kasama po dito sa 10,000 pesos cash gift. Kung kayo ay tutungtong aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old simula ngayong January 1, 2025. And then nabanggit din po natin doon na kasama din po sa requirements na ating diniscuss is yung para sa mga OFW, mga nasa abroad. Dahil kasama rin po kayo, mga nasa abroad. No? Walang maiiwan dito basta Filipino senior citizen. No? Doon kasi sa binasa natin na requirements for mga nasa abroad, no? Isa sa mga hinahanap is yung na requirements is yung voting card. So, Filipino senior citizen talaga, no? Filipino citizenship ang kailangan po para makakuha dito sa 10,000 pesos cash gift. Nasa abroad ka man o nasa Pilipinas. Ayan ha, kaya naman mga lolo at lola, no, meron po ba kayong valid ID na andoon sa binasa natin? Kahit isa lang, no, meron ba doon sa nabanggit natin? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Paalala po, para po ito ha sa mga mag-80 years old, 85, 90 or 95 years old na makakatanggap po kayo ng 10,000 pesos cash gift bigay ng gobyerno sa ilalim ng NCSC. Take note, pwede nyo nang i-apply ngayon. Pwede na kayong mag-submit ng application ngayon. Pwede na kayong mag-fill up ng form ngayon sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA office na nasa LGU ninyo. Kaya naman, kung mag-80 years old kayo, mag-85, 90 or 95 years old, ngayong darating na taon, simula January 1, abay pumunta na kayo, no? Pumunta na kayo sa OSCA office para makapag-apply, makapag-submit ng form, yung ID na binanggit natin para ma-process ng maaga ang inyong aplikasyon at maaga ninyong makuha ngayong 2025 ang inyong 10,000 pesos cash gift. Ano po ang komento ninyo sa balitang ito, sa update na ito, mga lolo at lola? I-share niyo na din po sa ating comment section na nasa baba. Paki-hashtag po ang Centenarian Cash Gift. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, aring pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga kablags. Maging miyembro kayo sa aking YouTube channel. Sana naging gabay ang video na to kahit paano pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos sa aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, bawang katotohanan at lahat totoo lamang.